Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ito po muli si Coach Jimro at ako po ay nagagalak dahil na-invite po natin si Sir Baki, isa sa mga top seller po ng ating dropshipping company, ang Sitaw. No po. At talaga naman dito nakita natin na lahat ng mga seller ay na-motivate. Talagang grabe. No? Kinuwento ni Sir Baki dito kung paano siya nagsimula, no, yung pinagdaanan niya at paano siya kumita at ano yung ginawa niya sa kinita niya. So ang dami niya ng achievements, no, na nagawa. At ang nakakatuwa rito, no, si Sir Baki po ay isang man in uniform, loving husband, loving father, God-fearing, and napaka-humble po. At talaga namang deserve niya na kumita ng malaki, no? At siya po yung una ring naging partner, no, ng Sitao. Yan. Ngayon, pakikita natin yung live webinar na ginawa po natin. At yan po, panoodin po natin yung live webinar na ginawa natin at may mga question and answer din po dyan. Okay? Nag-umpisa sa Sitaw, ano yung motivation or ano yung nagtulak sa akin para pumasok sa Sitaw? So, basically, napanood ko yung video ni Sir Chinkitan. So, avid viewer ako ni Sir Chinky, tsaka yung mga lahat ng mga yung sa mga financial gurus or about sa mga businesses like RDR, MJ Lopez, Mix Jose, yun, mga ganyan, si Coach Ross. So, basically, naghahanap din ako noon ng mga extra income. So, yun, although marami na akong sinimula ng mga extra income like sa crypto, investings, yan, sa stocks, sa mga REITs, pero yung pinaka ah, hilig ko talaga is pagbenta. So, doon, kasi nga, pag hindi mo, sa panahon natin ngayon is more on technology na. So, ngayon, dapat i-maximize natin yung e-commerce, lalong-lalo na yung sitaw, kasi nga, it's a dropshipping innovation. So, mas mabilis na siya and mas maganda, less hassle kaysa sa ibang dropshipping. Kasi ang traditional dropshipping is medyo mahirap siyang gawin. Kasi ikaw pa maghahanap ng supplier sa China, ikaw pa din ang magdi-design ng website mo, then ikaw din po yung magma-market. So, yun po, yung gaano kahirap yung dropshipping. So, mga lahat ng members dito nung nakakapanood ng mga webinars ni Prof is dropshipper din po siya. So, yun, gumawa siya ng sarili ng websites and marketplace. So, ganun po kahirap yung pagiging dropshipper. Pero dito sa Sitaw is mas pinadali. So, yan. Although may mga existing na mga dropshipping dito sa Philippines, pero may mga subscription. So, hindi ko na lang pangalanan kung ano yung mga dropshipping company na yon. So, yan. So, balik tayo. Napanood ko yung video ni Sir Chinkitan. So, yun yung nagtulak sa akin para mag-register. So, pagkakalala ko, January 25 yun na video ni in-upload niya. Then, nag-register ako ng January 31. So, malapit na ako mag 1 year. Then, yun. So, before ako pumasok, is nag-do your own research muna ako. Nag-research muna tayo kasi nga sa lahat ng papasukin natin is dapat handa ka or fully equipped ka. Although hindi man 100% kasi lahat ng papasukin natin is may risk. So hindi lahat ng bagay po is may risk. Pati pag-aasawa, pagnonobya, may risk yan kasi i-cheat ka, paasahin ka, tapos iwanan ka lang din. Ganyan, ganyan lang din yan. Lahat ng bagay is may risk. Pero doon, i-weigh mo lang yung ano bang mas matimbang, yung pros or yung cons. So kung medyo mas malakas yung cons niya, is wag mo na pasukin. Kasi nga, lugi ka eh. Pero pag mas malakas yung or mas mataas yung pros, so pasukin natin kasi nga na-mitigate yung cons. Kumbaga kaya nating i-take yung risk na yun. So, yun. So, yan. Yun nga, do your own research ako. Then, yun, nagsimula ako. Alam niyo ba kung magkano yung umpisa ko? Magkano yung capital ko? Sige nga, kung baka may nakakaalam, yung nanood sa video ko, magkano yung una kong capital sa sitaw? Sige nga, type sa chat box, sa chat box.
Baka merong nakakaalam dyan. Ayun, meron na. So, okay, so thank you very much. May avid viewer pa talaga ako. So, si Roy. Si Roy yung una nakasagot na nagsimula ako sa 1,300 pesos. So, paano nangyari yun? Bakit kayang 1,300 magsimula? Dati, ngayon, kukulangan na yung 20,000, 40,000, 50,000 na capital. So basically, yung experience namin dati as pioneering sitaw seller is that nung nag-umpisa kami is nasa 12% pa yung markup percentage. So lahat ng product is 12% po yun. Pero yung mga nag-umpisa nung mga November, yun yung mas matindi kasi 30% yung markup percentage nila. Pero ako, January na ako nagsimula, so 12% na lang yung sa akin. So yun, ang order distribution nun dati is iba yung order distribution dati kasi fini-filter out ni Sitaw lahat ng orders. Lahat ng sellers na pare-pareha yung products na pinublish is lahat sila mabibigyan ng isa-isang orders. Hanggang sa maubos lahat ng seller, babalik ulit sa pinakauna. Yun yung orders distribution dati ng Sitaw. So, minsan isang araw papasok lang 3 orders, 2 orders, isang order. Minsan nga walang order pumapasok eh. Pero yun, pinakamalaki orders na pumasok sa akin is 4 or 5. Dati yun at that time nung nagsimula kami. Maraming nagreklamo. Maraming nagreklamo. Alam niyo kung sino yung nagreklamo? Yung mga sellers na ang capital is millions. So, yun. Kasi nga, million yung capital nila, pero yung orders mo pumapasok sa kanila is isang orders lang, 2 orders, magkano lang yung price? 5,000. So, parang disproportionate yung orders na pumapasok kumpara sa capital nila. So, dapat sila yung, sisihin nyo bakit marami yung orders ngayon na pumapasok araw-araw. So, yun. Then, after that one, nag-decide si Sitaw na nag-release siya ng bagong policy na tatanggalin na nila yung filtration or yung orders distribution. So, kung ano na yung papasok sa shop mo, yun na talaga yun. So, yun. Kaya nga marami ng mga orders ngayon. So, yan yung sa experience namin. Then, later on, pumasok na yung mga, vloggers, content creators. Marami na nagsasabi na scam. So, kung makikita nyo naman dun sa mga early videos ko, pinost ko dun yung my 1 month journey to Sitaw. So, ano yung mga experience ko? So, basically sa lahat ng videos ko is more on experience ko lang. Then, dun naiingan nyo yung tao kasi nga transparent tayo, pinapakita ko kung ano yung mga nangyari sa shop ko. Kasi nga, I treat Sitaw as side hustle pero with transparency kasi nga maselan tayo sa pera. Yung umbaga kasi iba yung ipo-promote mo yung isang business na ang business is hindi transparent, pati ikaw hindi ka rin transparent. So parang sketchy sa. Tapos yung dating din ni Sitaw dati is too good to be true yung dating dati. Pero dahil nagtiwala ako, then nag-research ako kasi nga ang number one factor bakit ako pumasok or naglakas ng loob talaga na maglagay ng pera sa nakikita nyo sa recharge, 'di ba may mga bangko doon. Dati ang pangalan ng mga bangko diyan nung one person corporation pa yung Sitaw is meron na yung bank talaga is nakapangalan talaga sa Sitaw. So imagine kasi may mga businessman tayo. 'Di ba? Isa sa mga requirement sa bangko is your business permit and other legal documents. So therefore, bago ka mabigyan ng isang bank account, is dapat legal entity or legal yung business mo. So yun yung isang factor bakit ako pumasok sa Sitaw. Kasi nga, based pa lang sa bangko, sa strict requirements ng bangko, uh, tanggap siya ng bangko. So therefore, legal siya. Then next nun is yung SEC SEC registration niya nung one person corporation pa siya. Although hindi siya align sa business model niya kasi dati is IT something pa yun tapos one person corporation lang. So hindi siya medyo align kasi e-commerce nga siya, e-commerce dropshipping model. So
Ngayon, medyo kuan na siya. Nung May 14 ata, nung nakapasok na si Attorney Benjamin, so siya yung nagtatag ng bagong bylaws ni Sitaw at pinangalanan niya na New Sitaw Corporation. Kaya nga, kung napansin nyo last October 4, 2023, hindi nag-celebrate si Sitaw ng 1-year anniversary nila. Kasi nga, yung isi-celebrate nila na 1-year anniversary is yung May 14, which is yung pagiging new Sitaw Corporation nila. So yan, kung i-search nyo sa SEC, dalawa na yung SEC registration ni Sitaw. Yung one-person corporation and yung new Sitaw Corporation. So yan. So medyo napalayo na tayo. Saan na ba tayo? Uh, Sige nga, questions. Baka may question kayo. Ayun sir, Baka may questions. siguro ma-question ako para mas maano yung ating ano, para tayo nag-i-interview. Sir Baki, doon sa Wait, experience mo. wait lang, Coach. May Ah, nag-raise ng hand si Girly Panyo from okay. China. China. Uy. Ni Ah. hao. Okay, sige. Sir Girl, Sir tuloy, Ma'am Girly. Ma'am Girly po, ano po yung Sige, question niyo? pwede kayong mag-unmute. Yan, sige, unmute. Yan. Ni hao. Okay, good evening po sa inyo lahat. Nadidinig po ako. Yes po, ma'am. Yes po, ma'am. Okay, yun. Timing na timing. I'm very glad. Kanina lang pong afternoon, napanood ko yung video nyo regarding doon sa paano mapapataas ng 70% yung processing rate. Yes po, So, ma'am. naano po ako doon. Oo. So, nag-plus po kayo doon ng store ninyo at pinakita nyo sa amin doon sa video kung paano mag ang tawag doon, mag-aano po ng Less less exposure. exposure dun sa store. Yes po. Saan nyo po yun? Hindi po kasi masyadong malinaw kung saan nyo inano yung less exposure. Ay, masyadong mabilis po ba yun, ma'am? At sa question submission po, create a ticket lang po kayo doon. Submission. Dito po mismo sa, Yes. ano po yun? Sa app mismo po. Sa Sa app shop. mismo. Yes po. Hindi, sa app mo Sa lang app po. po. Di ba? May dashboard, order products, may wallet. Scroll down mo lang po. Merong question submission doon. Katabi ng customer service. Question submission. Customer service. Sa akin, wala pa. Support ticket, ayun. Ayun. Yung Yan overall. po. Yan po. Kasi pag Okay binuksan po. mo ma'am sa website, ano Okay. yan, sa support ticket. Pag doon sinasabi ni Sir Baki, sa apps yun, yung question submission. Oo, sa app yun, Opo. yung Oo, question napanood ko submission. yung Pero kanina. Kaya lang hindi kung ko website makita yung inopen kanina nyo, kung saan doon niya yan sa inano. support. Opo, ito nakita ko na po. Oh, maraming salamat. Sana i-share niyo Okay po po. sa amin kasi yung 70% napakahirap. Katulad ng Okay po. Maraming problema ko. Ang tricks and tricks oo, si kaka-start ko lang po kasi Professor bali, Benson. kasi bago pa lang ako, 3 days pa lang ako ngayon, medyo nasyasyak ako dahil baksa yung order. Yes Eh, po. Normal po ano yan. lang yung capital ko. Sabi ko, paano kay gagawin ko dito? Talagang kailangan bang talagang i-boost ko na yung buong capital ko para makapasa tapos mag-reload na lang ako? Yung ba talaga ang best way? Yes Ganun po, po ma'am. ba? Yun, tapusin nyo lang po yung webinars is marami pong tricks na tips na ibibigay si Coach Jim Ro. Kasi yung mga tips ni Coach Jim Ro and kay Professor is iisa lang din po. Then nag-compile din po kami, kumbaga nag-collaborate kami ni Prof dun sa libro niya, nagdagdag din ako ng mga bonus tip ko dun. So, yun po. So, hopefully, tapusin niyo po yung webinars para marami po kayong matutunan kay Coach Jim Ro and tsaka kay Professor Vincent. So, okay po. So, ano coach? Okay, Ano sige tanong po. mo coach? Ayan, sige. Para mapaano natin, parang ano na rin to. Sir Baki, parang interview na rin. Nandito Yung ka na interview rin na. natin. Para yung ano ba natin is
Hindi lang yung puro about business at ano. Kumbaga, 'di ba, nung nagsimula ka, gaya ng sabi mo kanina, yung nakita mo, so naintindihan natin na kung paano nagsimula si Sitaw, paano ka nagsimula, hanggang sa naging New Sitaw Corporation. So, doon sa experience na yon, Sir Baki, yung unang-unang, ano yung naramdaman mo, yung unang-unang naka-withdraw ka dito kay Sitaw, at magkano yung unang withdraw mo? Nung, yung unang naramdaman ko, doon muna tayo nung unang bumalik yung freezing money sa wallet balance Oo, ko. tama, tama. So, yun. Nung after 27 days, 27 na tayo, 22 day. Basta yung sa kwan, kung naalala ko lang, kung tama, 22 or 27 yun, bumalik na yung freezing money sa wallet balance ko. Pagbalik doon is, tinry ko agad mag-withdraw. Kasi nga, hindi ko na tinong una na supposedly, mag-cash in ako or mag-recharge, tapos i-withdraw ko din yung pinasok ko. Hindi ko na try kasi nga, diretso na ako nag-pick up ng orders. So, yun, nung bumalik na yung freezing balance or yung freezing money sa wallet balance ko, tinry ko mag-withdraw. And 500 lang muna yung withdraw ko. And thanks God, successfully naman yung pag-withdraw. And dun, nung sumunod freezing money to wallet balance. So, doon na nagtutuloy-tuloy yung flow nung freezing balance and nung pagbalik sa wallet balance. So, yan. Kasi, yun nga, isa din to sa tip siguro ni Prof. Kasi dati, pag daily ka nag-pick up, daily rin yung balik sa'yo. If bumalik na yung freezing balance sa wallet balance mo, daily na rin po yan. Except if may mga delayed orders or hindi, yun, delayed orders or may congestion. Kasi dati is barko lang po yung delivery. So cargo lang, via cargo. Cargo lang siya from China to all other places sa country. So ngayon is meron na pong air freight yung Sitaw. Kaya medyo napabilis na po. Meron na nga na-deliver ng 7 days, 10 days yan. So, yun. So, yun. Yun, Yun. okay. Nagalak tayo kasi orders. Yung withdrawal. Yun, okay, Sir Baki. So, yun pala yung first ano mo, no? Withdrawal mo, yung 500 talaga sinubukan mo, no? At paano Oh. mo, Sir, paano mo, Sir, napalago yung, sabi mo nga, nagsimula ka sa 1,300. Paano mo napalaki yun na ngayon, hindi na siguro ganun, no? Pwede bang malaman kung magkano na yung nakapital mo Yes po. ngayon? Sige po. Dati nung nagsimula ako sa Sitaw, yun din po yung simula nung YouTube channel ko. Yung kwento kasi dyan is nung sumali ako sa Sitaw, nag-search ako sa YouTube. Then pag-search ko sa YouTube, walang kalaman-laman about Sitaw. So anong ginawa ko? Gumawa ako ng channel and ako na yung nagturo. Gumawa ako ng a beginner's tutorial towards sitaw. A beginner's friendly tutorial para sa sitaw. So yun, ginawa ko yun. Then yun, yun sa awa ng Diyos nagtuloy-tuloy, maraming nag-i-inquire. So marami akong referral commissions at that time kasi marami na nga pumapasok na mga referrals, marami nagtatanong. So, yung mga referral na commissions ko, kasi nga hindi man sila nagre-recharge lahat, hindi sila nagpipick up orders kasi nga skeptic pa sila. So, yung mga pakonti-konti na pumapasok sa referral ko, pinapasok ko rin sa wallet balance ko. Nire-recharge ko rin para pag-pick up ng orders. So, from 1,300 after 4 months, 3 months or 4 months, mas nandyan, so umabot na ako ng 46,000 as my capital. Yun na lang po yung pinapaikot-ikot ko. Then, at that time, na-invite na rin po ako sa partners program. And yun na rin po yung time na hindi na ako nagdagdag ng capital. So, doon na lang ako sa affiliate commission kasi doon ako malakas. Doon ako sa YouTube channel talaga nag-boom. Kaya yung mga na-earn ko doon is pinapasok ko lang din sa sitaw. Kumbaga, reinvestment, reinvestment para sa akin. Okay, so Okay. So, yun, no? So, ang ganda ng pagkakasimula mo, sir, At ngayon, mula from 1,300, umabot ng 50K, no? So, malaking bagay yung Yeah. partnership, no?
At yun nga, no, sa partnership nga, no, kagaya ko, naging partner na rin tayo. No? Bukas nga may meeting ata tayo no? ng partnership. So, makita natin doon yung commitment no? As a leader. So, ikaw, sir, nung nagsimula ka dito, naiisip mo ba na si Sitaw, nakikita mo na rin siya, kagaya nung nakikita ko, nung nag-join ako rito, na nakita mo rin ba yung potential ni Sitaw in the future? Yes, coach. Basically, nung nagsimula si Hitaw, nakikita ko yung concept niya kasi nga iba yung concept niya. Yun nga, sabi nila, kiniklaim nila na dropshipping innovation, less hassle, more efficient and mas madali. Lalong-lalo na sa mga stay-at-home moms like OFW students kung may capital yung students. Dati kasi yung order filtration nga or yung distribution, dati okay lang. So, basically pwede siya sa lahat. So, doon nakikita ko na nabivisualize ko na okay to kasi dati yun nga affiliated siya sa JD.com and sa Ebricks, yung mother company natin nasa Singapore, yung Ebricks. So, yun yung kuha ng Sitaw. Then JD.com doon tayo kumukuha. Doon nag-order yung mga customers natin, then lahat ng orders na pumapasok doon sa JD.com, binabato kay Sitaw. And yung mga orders na nasa kay Sitaw, yun yung dinidistribute sa ating mga sellers. So, yun yung dati. So, ngayon is stand-alone si Sitaw. Yun nga sabi ni Coach kanina na independent na po si Sitaw. So, yun. May mga sariling na po si Sitaw. So, sa China, sa Hong Kong, sa Philippines, and hopefully this year ata mag-open na sila sa Malaysia. So, old news na po to, mga last year ko pa ata to na yung mag-open sila sa Malaysia. Then, warehouse natin ngayon is nasa Bulacan pa lang, pero ongoing po yung construction sa Davao. As far as I know, mga last year Sanaga, pa rin sir. na information na yan. Sanaga. I don't know kung Sa, sa Bicol. open. Hindi ko pa nakuha yun, yung information na yan. Pero Kasi sa yun nga, Bicol may mga basically, poster na sila. mag-open po daw sila ng warehouse. Hmm. So, yun. Sana ba tayo? Ano yung question nga? Nawala ko doon Hindi, yung question natin, sir. Yun yun, tama naman. Yung potential. Yung potential Yung ni Sitaw. potential. Yun, nakikita ko yun kasi nakikita ko na kaya niya tapatan yung Lazada and Shopee kasi yung Lazada and Shopee, yung last mall, di ba last mall may Lazada mall. Yung mga last mall kasi galing din China yan. So, kasi yung Lazada, basically yung Lazada at saka Sitaw, sister company lang din yan kasi nga, kung makikita nyo, ewan ko lang kung nasali sa research nyo to, yung handler ng Sitaw is Alibaba Group of Companies. So, Tama, kung sino tama. yung mga may business dyan na mga mahilig mag-import, kagaya ko, or nila Prof, is sa Alibaba tayo bumibili, or sa Made in China, or saan pa ba? AliExpress. So, yun, Alibaba Group of Company po ang yan, under tayo ng Alibaba Group of Company, which is under din yung Lazada. So, yan. So, dyan pa lang, makikita mo na okay talaga yung Sitaw sa potential niya kasi nga yung Lazada nag-grow from 2010 ata yan. Walang naniniwala sa online selling dati. Tinatawanan nga yan kasi scam daw. Pero ngayon, accepted na ng tao yung Lazada. Pati yung Shopee. How about Sitaw? Kaka-start pa lang. So, in the long run, ma-accept din yan ng tao. And it's an opportunity for our individual Filipinos na yung extra income nila is mag-earn pa. Hindi lang sila dependent sa income, one income stream which is yung job nila. Kagaya ko, meron ni coach, meron kaming trabaho, meron kaming business, syempre meron din kaming mga investment, pati si Prof kakabili lang ng kondo. Last time bumili din yun ng sasakyan. So yan. So basically yan, madadagdagan po yung income stream natin kasi nga sa panahon ngayon mataas yung inflation rate kaysa sa mga interest ng bangko, yung savings, 'di ba? Sa bangko 1 year 0 to 2% yung tubo. Sa e-banks lang yung medyo malaki, 5%, 12% per year. Sa Sitaw 7%. Lalo na dati sa Sitaw 30% yung mga pioneering talaga, yung markup percentage. So,
yun, malaking tulong yung sitaw sa atin. Lalo na kung may extra money ka and paikot-ikutin mo lang. Palaguin mo lang yung mga inipon mo dun sa ano ba, sa piggy bank or sa lata or ano ba diyan, ihulog mo na lang kay sitaw. Total ah tutubo yung pera mo. Kaysa iipon mo lang dun sa garapon, after a year, yung inipon mong 1,000, ang mabibili na lang nun is 800 pesos due to inflation. So yan. Ano po yung inflation? Ito po yung pagtaas ng mga bilihin, pagmahal ng mga bilihin. So yan po. Kung dati nakakabili tayo ng 3 pirasong candy sa 2 piso, ngayon, 2 piso na yung isang candy. So yan po yung effect ng inflation. So yan po. So coach, any Yun. question pa po? Yan, thank you, bro. Thank you, sir, no? Nakita ko, no, nabanggit mo yung inflation, tapos nabanggit mo rin yung sa mga naiipon. So you suggested sa lahat na narito, kung halimbawa ako, mayroon akong pera na natutulog, halimbawa sa bangko na hindi naman tutubo, na sinasuggest mo rin ba na mas mainam na ito ay maipondo ko sa sitaw para ah, lumago siya, mas kumita? Hindi lang sa sitaw. Kaya kung sa akin lang kasi economista ako eh. I major in economics. So sa akin lang, maximize MP2 savings, pag-ibig, yung WIS plus ng SSS, kasi nga malaki yung tubo nun after 5 years pag mag-mature. Then maximize kung magsisave ka lang man din, wag na dun sa karapon, wag na sa bangko, dun na sa e-banks. CIMB is giving 12%, 5% to 12% per annum. So malaki na 'yon. Kaya nang i-beat yung inflation nun. So meron tayong Maya, malaki din yung Maya. Yung interest ng Maya yearly. Yung GCash meron din. Meron ding tubo. So yung GoTime, yun, basically yung mga e-banks, malaki yung tubo ng e-banks. Wag niyo nang ipasok doon sa bangko. Kasi ang purpose ng bangko is for cash flow, is for businesses. Mas gamit yung bangko para sa mga businessman, businesses. Kasi nga yung pagpasok and paglabas ng pera. Yun yung purpose gamit ng mga businessman or ng mga businesses sa bangko. Pagpasok ng pera para safekeeping, tapos ilalabas din nila pagbili ng gamit or yung tinatawag na leveraging, mag-loan. So yun yung gamit ng bangko para sa business. Pero sa atin na simpleng mamamayan, kung itago mo lang yung pera mo doon, i-deposit mo sa bangko, pakikinabangan ng ibang tao yun kasi ilo-loan yun ng ibang tao para itatayo ng business niya for expansion. Yung expansion niya, yung business niya lalago kasi nga nagbebenta, nagge-generate ng income, may cash flow. Yung tubo mo na tinago mo lang sa bangko, 0 to 2% per year. So, yun. See the difference. Kumbaga sa atin, perspective. Tingnan natin kung ano yung takbo or ano yung ginagawa ng mga mayayaman, businessman, or yung mga nakakangat sa buhay. Compare sa atin na as simple citizen na 9 to 5, itong 9 to 5 cycle, trabaho ng alas 9, uwi ng alas 5, tapos minsan overtime pa, wala pang bayad. Kasi nga, ako, nakaranas din ako niyan before ako naging pumasok sa service. So, yan. So, yun, basically, yun po yung may papayo ko sa pag-iipon. So, Yan. use the MP2 savings and online banks kasi malaki yung mga interest nila. Yes, Then, okay, sitaw na tama. rin kung gusto mo mag-business. Yan, tama yun, no? Kasi ganyan din ginagawa ko, sir, eh. Meron din ako, kagaya mo, may crypto rin ako. Dahil alam natin, pataas yan ngayon. Meron din akong stocks, no? Tapos yan nga, yung sinasabi mo, meron din tayo niyan sa Pag-ibig, yung sa MP2, no? Doon din sa SS, no? Kasi po, no, ay tama po yung sinasabi ni Sir Baki, kung bakit natin lalagay doon. Kasi nga, yun nga, yung tama yun, yung bangko for sa mga businesses lang yan. Kung may business ka, makakatulong yan sa'yo. Pero kung diyan ka lang mag-iipon, sa isang taon mo, 2%, baka wala pa nga, nababawasan pa ng tax. Samantalang kay sitaw, pag dito mo linagay yan, pinaikot mo, sir, after 2 weeks, no, 7%, kahit bumagsak ka nga
sa evaluation eh. May pa-penalty ka, 1% lang aalisin, so 6% pa rin. So, kaya makikita natin dito na walang lugi kay Sitaw. Di ba, sir? Walang lugi eh. May penalty Yes, ka man, pero fair pa rin siya. Hindi binabawas doon sa kapitan mo, kundi doon sa markup natin. Tama po ba, sir? yes, So, yun, no, yun yung yes. nakita natin na we suggest na ganun po gamitin natin. So, kung iyon yung magiging suggest po natin, sir, sa iyo, sa iyong pananaw, no? Ah, do you think na itong sitaw ay ah, mas malaki yung maitutulong sa maraming tao, especially OFW at dyan sa mga kababayan natin sa Pilipinas? Yes, coach. Kasi basically yung sitaw is easy to use lang. Kailangan mo lang ng capital. So kung may extra income ka, lalong-lalo na sa mga OFWs natin kasi nga nagpapadala sila sa pamilya nila for necessities. Eh minsan yung ibang, hindi ko nilalahat, minsan yung ibang pinapadalahan is ina-abuse yung perang pinapadala ng mga OFW natin na mga Pilipino. Kasi nga, winawaldas lang kahit saan, hindi nila iniisip yung pagod, hirap, sakripisyo ng mga OFW natin. Kasi ako I do have a brother na OFW din nasa Singapore. So, chef po siya doon. Although, kasi kami, hindi man kami nanghingi sa kuya namin, pero nagpapadala siya. Then, ginagamit namin na maayos. Yan, kasi kung sa mga OFW natin, magpadala ka ngayon, tapos sabihin mo sa pamilya mo or sa family mo na hindi ka muna makakapadala next month kasi nga may itatry kayong negosyo which is itong sisitaw. Yun, yung kahit isang 1 month mo lang na remittances, yun lang yung ibigay mo doon, ikapital mo kay sitaw, malaking tulong na yun. Tapos after that, padala ka na ulit sa family mo. Kumbaga, meron ka ng second income stream. Kasi nga, base nga sabi nga sa book ni Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad, mas maganda na marami kang income stream. So ano nga ba itong mga income stream? Ito yung mga jobs. Basically job, yung 9 to 5 hours natin na mga jobs. So yan yung salary. So ano pa yung isang income stream? Yung mga investment, dividends, ano pa? Businesses, ano pa? Bonds, yun, mga ganyan. And isa sa pinaka dapat ma-maximize nyo po is yung content creation. Kahit nga, kasi nga, mahilig tayo sa Facebook, pwede nyo i-vlog yung sarili nyo na eto, ganyan yung sa sitaw. Kahit hindi kayo gumawa ng mga long form content kagaya namin ni Prof na tig 1 oras yung video, short form lang po. Yung short form is ranging from 15 seconds to 30 seconds. Ganyan lang, magsabi ka lang, explain mo lang. Yung pinakamagandang umpisan dyan is yung may question tapos sasagutin mo, magbibigay ka ng opinion. Yun, magandang umpisa na yan para sa Reels, Facebook Reels, and YouTube Shorts, basically pati TikTok. Kasi nga, ah, yan yung organic promotion na ikaw yung nag-a-advertise, ikaw pa yung babayaran. Babayaran ka ni Facebook, babayaran ka ni YouTube, tsaka babayaran ka ni TikTok. Kasi nga, if ma-monetize ka na, ikaw na yung susweldoan. So, yan. Basically, magandang opportunity yung sitaw kasi nga nagbibigay siya ng another income stream. So, wag tayong makontento na isa lang yung trabaho natin. Kasi nga, walang yung mayaman sa pagtatrabaho o sa pag-empleyo. Ang yumayaman lang dyan is yung mga self-employed or yung mga high-earning jobs like lawyers, attorneys, doctors, dentist. Sila lang yung yumayaman kasi nga high-earning yan. Eh tayo mga 9 to 5 earners is na-stuck lang tayo sa tinatawag natin na rat race. Paulit-ulit lang, gigising tayo ng maaga, magpe-prepare, alis ng alas 9, pasok sa trabaho, uuwi ng alas 5, pagod, tulog ulit, tapos gising ulit. Eh yung pera na, yung sahod natin is kulang pa. Lalong-lalo na if may family ka na. Pag single, okay lang. Pero pag may family ka na kulang yung perang yung minimum wage like 15,000, 20,000 for a family of 5. Okay lang kung family of 3. Ikaw, misis mo, tsaka yung anak nyo lang. Eh kung marami na kayong anak, so yan. Tapos nagre-renta pa kayo. So hindi kaya yan sa regular jobs natin. Except kung high earning income jobs yung trabaho mo. Kaya nga, bigyan ko yun ng example. Yung tendero ng Toron,
nagtatrabaho, nagluto ng alas 4, naluto yung turon niya alas 6, tapos nilako niya yung turon niya hanggang alas 12. Alam mo niyo magkano yung benta nung naglalako ng turon sa isa, yun, sa from 4 hanggang alas 12. Magkano? Ang benta niya, umaabot ng 40,000 pesos. Paglalako lang. 40,000 in one day. Ha? Tayo, 9 to 5 earners. Kung magkano minimum rate sa Manila? Nasa 500 something, di ba? So, yun lang yung kita mo Sir. sa isang araw. 500. Yung nagbebenta ng turon, 40,000. O, tapos, pag uwi niya, prepare siya ulit ng mga yung bibenta niya kinabukasan, tapos bukas lulutuin niya, then benta ulit. O, another 40,000 na naman. Kaya, saludo ako doon sa mga business-minded, kahit patron-turon lang, pa kwek-kwek-kwek-kwek lang, kasi marami yung kita dyan, malaki yung pera dyan. Kaysa naman sa trabaho. Hindi ko sinasabi na wag na kayo magtrabaho, magbenta na kayo ng turon. No, I'm showing you the concept of business. So, ano yung concept ng business? So, with minimal effort, hindi man siya minimal effort kasi matrabaho, basta yung minimal na overall na proseso is kaya mo nang mag-earn ng malaki. Unlike sa job natin na buhos lahat yung time, presensya, pati presensya, yung time natin para sa family natin naubos dahil sa overtime. So, yun. So, yan lang. It's a matter of changing your perspective. So, yan. Dagdagan nyo lang yung income stream nyo. Yun nga. Balik tayo dun sa fund is income stream. Ang sitaw is a good additional income stream. Kasi nga, yung hustle, then wala ka namang basically wala kang gagawin eh. Pagising mo sa umaga, tingnan mo kung may orders, pick upin mo, tapos alis ka na, trabaho ka na. Pag uwi mo, may pumasok na wallet, freezing balance to wallet balance. Kinabukasan may orders, pick up ka na naman. Tapos ayan mo lang. Ganun lang yung cycle sa sitaw. Hindi mo na kailangan tutukan talaga na every minute, may papasok ba na order? Ay, wala. Sige, next minute, wala pa rin. Parang binabantayan mo, pero yun. Yun, basically yun. Magandang kwan yung sitaw para sa mga OFW natin. Extra income and tulong din sa family na dito sa Philippines. Yun, thank you, thank you. So parang ano, no, sir, bakit tama yung sabi mo, no? Kaya lagi ko nga rin explain sa i-diversify natin yung ating income, no? Sabi nga, don't put your egg in one basket, 'di ba? So lagi natin ano 'yon, i-maximize, no, kung saan natin dapat gamitin. So, Sir Baki, ano yung pwede mong ma-advise naman sa mga OFW natin na nagsisimula sa sitaw na nagbabalak ng mag for good, tulad ko? Nawala ata, Sir Baki. Wala yung kuryente, nag-brown out. Ha? Hello, coach. Nawala yung kuryente, nag-brown out, nawala yung wifi. Kaya pala. Sabi ko nawala. Sabi ko, ba't nawala si Sir Baki? Ayan, okay. Sige, Narinig mo ba? yung questions, total. Narinig mo ba, Sir, yung tanong ko? Pardon, kasi nawala yung call. Ngayon pa lang Sige. bumalik yung date. Bali, ang tanong ko, Sir, ano yung ha? Hello, Sir? May nagtanong saan daw from Cagayan de Oro. Pampagayan. So, ang tanong ko, Sir, sa mga OFW, ano pa yung ma-advise mo na nagsisimula na ngayon sila sa sitaw? Then, siyempre, isa ako sa gano'n na nagbabalak na mag for good. Do you think kapag halimbawa ako risk taker talaga ako, so magte-take risk ako kasi itong year na to matatapos na yung matatapos na yung contract ko. Gusto ko na lang siyang tapusin at mag-focus dito kay sitaw. So, pwede mo bang bumalik na. Pwede mo bang masabi na tama yung magiging desisyon ko, sir? Yung sa akin kasi iba-iba tayo ng kwan yung perspective or yung kwan. Pero ang sa akin is maganda po, total nandyan ka pa naman, is pag nag-earn ka na po ng malaki kay sitaw is itayo po natin ng physical business as our backup plan. Kagaya ko, nagtayo ako ng water refilling, laundry shop, and distributor na rin po ako ng sabon. And hopefully, matapos ko rin yung for this year is yung rental. Makabili ako ng lupa and patayuan ko ng bahay para parentahan. Hindi ko ano to,
ano to? Tawag dyan? Eh, yung titirhan, hindi ko titirhan. Kasi nga, dead asset yun. Kasi liability yun eh. Magbabayad ka ng tax nun eh. So, Oo. dapat parentahan mo para yung renter, sila yung nagbabayad nung kuan. Kumbaga yung bahay na pinatayo mo. So, yan. Para sa akin, tayo ng physical business for stability or backup plan. Then, after that one, Mm. pag medyo 100% ka na sure ka na kaya mo na, pa tayo mag-exit. Kasi ako nakaplano din ako na after 2 years, ay hindi na nga 2 years eh, mga 1 year and 7 months. Kasi may timeline ako eh. Lahat ng bagay is pag napagdesisyonan ko, ginagawan ko ng timeline. Kung kailan ko ma-achieve dapat yan, kailan ko matatapos yan, kailan ko sisimulan yung mga bagay-bagay na yan. So sa akin, naka-timeline ako. After pagtuloy-tuloy to, after 1 year and 7 months is alis na sa trabaho. Kasi nga, prepared na yung business ko. Andyan na yung water filling, andyan na yung laundry, andyan na rin yung distributor ng sabon, and yan, nakapatayo na rin ng bahay and bibili na rin ng mga sasakyan. So, after that one, syempre, mag-for good na ako kay Sitaw. Lahat ng kikitain ko sa Sitaw is ibabalik ko rin sa Sitaw para lahat ng product na nasa ilap ko yung shop ko sa Sitaw. Lahat ng products ko na nakukunin is 12% na lahat. Kasi nga doon ko na ipapasok yung kinikita ko sa partnership, sa partners program dito sa shop ko, and doon sa affiliate commission sa sellers account. And yung kita ko rin sa Creative Spark. So yan. Basically for me, mag-good lang tayo if 1% na tayo back or naka-establish or stable yung natin or yung foothold natin towards our financial freedom. Yun po. So yun, thank you Sir Baki sa magandang ano no. So tama ano kasi kung may time ano rin ako eh. Time frame na kung saan sabi ko nga binibigyan ko si Sitaw 3 to 5 months nga o 6 months kasi itong year na to ano na matatapos na yung contract ko. At gusto ko na rin talaga mag for good. At dapat nga itong taon na to pero na ano lang ako nag adjust kasi may ano lang meron lang akong hinabol doon sa ano namin. Doon sa 15 years, sabi ko, kasi hindi maibibigay yon kapag nag-exit ako. So, hindi siya mabibigay. So, kaya sabi ko, answer prayer tong Sitaw dahil bago siya dito dumating, yun nga, naging, ano, sabi ko, ito na yung pwede kong asahan. Kumbaga, pwede ko siyang asahan na although meron naman na rin ako yun, mga franchising tsaka co-ownership, then yung plano ko na magkaroon din ng traditional business na umpisahan ko sa Pilipinas, pero hindi ko siya maumpisa nang nandito ako, dapat nandun ako. Kaya sabi ko nga, at least nandun ako, sisimulan ko yon, meron akong kahit sinisimulan ko pa siya, meron na akong kumikita na ako kay Sitaw at yung kikitain ko, pwede ko ring ilagay doon. At yung maiuwi ko na pera ko dito, so pwede ko na rin siyang ilagay kay Sitaw at doon ko na lang kaysa sa bangko. O kaya invest ko doon sa dagdagan ko yung mga investment ko doon sa mga ibang ano. So, yun din yung ano ko, yung plan ko. So, napakaganda po yan mga partners. Kaya nga lagi natin sinasabi, dapat dito may goal ka talaga, 'di ba? So, kagaya natin, no? Alam natin na lahat tayo gustong kumita. Pero sa mga nagsisimula, Jam sir, ganito, sa mga nagsisimula, no, bago ako magpatuloy, sa mga nagsisimula, ano yung pwede mong mai-advise sa kanila na nagsisimula sila ngayon, nagsisimula pa lang, ano yung pwede mong mai-advise ngayon sa sitwasyon ng Sitaw? Sa mga nagsisimula, yung may advice ko lang is kumbaga sa crypto world, invest what you can afford to lose. So, ipasok mo lang yung extra money nyo if yun, kung hindi pa talaga fully buo yung loob nyo para magpasok ng mga capital. So yan, invest what you can afford to lose lang muna. Then, mag-set po kayo ng goal para sa shop nyo, para sa, yan, personal finances. Yan, kumbaga for example, sa shop,
nagpasok ka ng 10,000. So, yung goal mo is mag-profit ka ng 5,000. So, yan. So, dapat continuous process lang hanggang maabot mo yung 5,000. So, pag na-achieve mo na yon, you need to set another goal. Kasi yan kasi yung nag-fuel ng drive natin para ma-achieve yung goals natin. Kasi nga, pag wala kang drive sa goal mo or wala kang direction sa buhay, wala kang patutunguhan. Kasi ganyan ka lang, paikot-ikot, tapos balik. Kasi nga, wala kang patutunguhan. Wala kang from one point to another. So, yan lang. Yun lang talaga. Goal lang, goal setting. Then, yan, invest what you can afford to lose. Then, look for mentor. Kasi nga, wag nyo nang wag nyo nang i-experience yung sitaw. Di ba? Sa business kasi, sa business, meron tayong brick and mortar. Yan yung dapat i-experience mo lahat bago ka gagawa ng mga guides, bago mo i-innovate or ano ba yung babaguhin mo, ano yung gumagana or ano yung hindi. Pero dito sa sitaw, sa pagsisitaw kasi marami nang nauna, kami yung mga nauna, brick and mortar kami. So, i-experience namin talaga lahat ng bugs, loophole, lahat-lahat ng mga anong mga di kaaya-aya kay sitaw na sinasabi na scam yan, mga ganyan. Kumbaga, hindi kami nagbe-bear doon kasi nga, based on our experiences, uh, doon kami nakakuha ng experience and knowledge to impart sa mga new sellers. Kaya nga, makikita nyo sa YouTube channel ko, lahat ng mga videos ko is experience ko na sinishare ko sa mga viewers or sa mga aspiring sellers para hindi na nila danasin yung mga dinanas namin ng mga penalties. Imagine nyo, na-close yung shop ko. Nung mga third month or fourth month ko ata yun, na-close yung shop ko, walang orders na pumapasok. So wala na sanang Baki TV or wala na atang Baki na partners. Pero doon kasi nga sa makikipag-communicate natin parati sa account specialist, yun, na recover, hindi man na recover, na reopen yung account natin. Kasi nga meron akong 4 na account specialist na pinagdaanan. So, nung time na na-close yung shop ko is wala nang nag-handle sa amin na account specialist. Bago sinalo ni Sir EJ or nung partners manager, yung shop ko, siya na yung nag-handle. I mean, siya na yung account specialist ko. Grabe yung account specialist ko is head manager ng partners program. So, yan. So, siya na yung nagsalo. So, yun, na-open ulit yung shop ko. So, napalayo tayo. So, balik tayo sa advice. So, yan. Communicate parati sa account specialist nyo and maghanap kayo ng mentor. Kasi nga, yung mentor nyo, yun yung mag-guide sa inyo kung paano kayo mag-succeed sa sitaw. So, wag nyo nang, kumbaga sabihin natin na, yun nga, sabi ni Coach Jimro kanina na empty your cup. So, kung ikaw matalino ka, marami kang nalalaman, pero pagdating sa sitaw, akala mo alam mo na lahat, pero hindi pala. So, yan. Need natin ng guidance ng mentor para mas mapabilis yung pagiging successful natin or mag-succeed tayo sa mga goals natin. Kaysa naman mag-brick and mortar ka or magsarili ka na experience. Yung gusto mong magsasarili ka, tapos dindaanan mo na yung hirap, tapos meron parang nakakaalam kung ano yung solusyon dyan, madali lang pala. Tapos ikaw naghirap ka pa ng ilang buwan para i-experience yan. So, nasayang yung time, nasayang yung effort, nasayang yung profit mo. Kasi nga, yun, puro ka penalty, puro ka deductions. So, yan. Yan lang yung sa mga aspiring sellers, sa mga bagong sellers. Yan. Invest what you can afford to lose. Always communicate with your account specialist. Maghanap kayo ng mentor na mag-guide sa inyo na maraming maitutulong. And yan. And have faith. Tapos, dapat goal-oriented kayo. Goal-oriented. Yan, kung ano yung kumbaga napo-foresee nyo kung ano yung kahin nyo after 1 month, 6 months, 1 year, 5 years sa pagiging seller ni Sitaw. It will fuel your drive towards your success. So, yun po, Coach. Yun, okay. Thank you. Thank you, sir, no, sa napakagandang advice mo na kung saan tama yon, maximize your income, no, maximize your money. Siyempre, kailangan yung sasabihin na natin na yung mga natutulog pero hindi mo siya hindi ka nag-aantay na
hindi yung pambayad sa ospital, pambili ng gamot, no? Hindi yung mga ganun. Kumbaga yung mga extra money mo na hindi na kumikita na pwedeng kumita rito. Para na sa ganun, mapaikot mo siya. Kasi dito, kailangan sa una, pag nagsisimula ka talaga, Sir Baki, di ba? Be patient dapat, di ba? Kasi pero once naman na bumabalik na siya, doon niya nakaka-excite, di ba? Nararamdaman mo na yung excitement na kapag bumabalik na yung pera mo, no? Nararamdaman mo na, aba, totoo pala talaga si Sitaw, tapos nakaka-withdraw ka na, di ba? So yun po yung ano natin, yung talagang ninanais o ginogol natin dito. So, ganun pa man Sir Baki, bago tayo magtapos na baka may gagawin ka pa, ah, ang ano ko, ang sigurong ah, huli sa mga dalawang tanong lang to. Yung una, ito personal na to sa mismong ano, ah, alam ko hindi ka nakaka-attend dito. First time mong maka-attend ata dito sa Zoom. So naririnig mo lang. Ano ba yung tingin mo na naging feedback sa'yo nung narinig mo na may Zoom na nangyayari kami ni Prof doon sa pre-webinar? Ano ba yung nakita mo? Meron bang ano? Meron bang napansin ka na umangat o mas maraming natuto, maraming nalaman yung mga seller natin? So, parang ano ko lang kung ano yung personal opinion. Okay. So, basically coach, dati kasi gusto ko rin mag-conduct ng webinars nung kami ni Prof. Kaso wala talaga akong time. Wala akong time. Tapos sabi ni Prof, magka-conduct siya ng mga webinars. So, yun, inintay ko, hindi din siya makapag-conduct kasi nga busy din siya. Until now, na dumating ka, so doon na nakapag-conduct ng webinars. Itong webinars na to is napakalaking bagay para sa mga new sellers natin. Kasi nga, aside sa website ni Sitaw, aside sa Facebook page ni Sitaw, sa community ni Sitaw, sa mga content creators na nagbibigay ng mga tutorials and tips kay Sitaw, is napakalaking tulong nitong webinars kasi dito natin makikita or malalaman or maging knowledgeable sa basic fundamentals kung ano nga ba si Sitaw, ano yung mga dapat gawin, ano yung mga tips and tricks na in-depth. What I mean in-depth is, kumbaga, nai-explain ng maayos. Kasi nga, sa content creation is hindi namin ma-explain lahat kasi more on general perspective yung sinasabi namin. Hindi in-depth yung sinasabi namin na ito, ganito, ganito, ganyan, pindot ka dito, tapos ganito, ganyan, ganyan. So, hindi na sasabi yun. Kasi nga, yung kwan dyan. Tapos yung concept ng scripting and yung paggawa talaga, yung pag-content creation. Pero dito sa webinar is dito natin ma-i-explain or makakuha tayo ng knowledge in a layman's term. Yung sa uh, ma pinakamadaling maintindihan na mga paliwanag na kayang intindihin ng mga 5 years old. So dito napapaliwanag kung ano yung mga terms ni Sitaw, ano yung dropshipping, ano ba Sitaw, ano ba yung dropshipping innovation, ano yung e-commerce. So, syempre napapaliwanag dito na naiintindihan ng mga 5 years old para mas mabilis maintindihan ng mga aspiring sellers natin. And it's a good thing na meron ganito kasi nga yung Sitaw is walang ganyan, yung mga content creators walang ganyan. And basically ito nauso na rin to sa mga businesses ngayon. Kung makikita nyo yung mga networking, ganyan din eh. May mga webinars din eh para makapanghikayat kasi nga it is a form of disseminating information. So yan, para maging knowledgeable tayo sa isang company, sa isang product, or kahit sino man, di ba? So yan, malaking tulong talaga to para sa mga aspiring sellers. Yon, thank you, Sir Baki. At least narinig ko at narinig nila na appreciate kasi naririnig ko nga na recommend mo to, no? Sa events doon sa mga affiliates mo, pinapa-attend mo sila rito. So narinig ko yan. Tapos sineshare mo, no? So thank you very much, Sir Baki. Then, yung last question ko, sir, ito para malaman natin, no? Kung mamarapatin mo. Pwede mo na bang i-reveal sa amin sa mag-iisang taong ka na dito sa Sitaw, magkano na bang kinikita mo? Ikaw yung number one kasi, di ba? Ikaw yung top one. So, hindi para i-brag, kundi para ma-inspire kami doon sa magwa 1 year ka na. Magkano na ba yung
kinikita mo rito? Sige. Before that, i-reveal ko lang muna kung ano yung nagawa ko dun sa kinita ko. So, ano yung napaglaanan dun. So, basically unang-una, yung unang-una ko talagang binayaran or nagawa nung malaki na yung kinikita ko is nakabayad ako ng utang. Utang outside of loans and other bank entities. So, outside sa mga payroll na deduction. So, utang, like personal na utang. Utang sa kapatid or sa mga aunties. So, nabayaran ko na yung utang ko. I mean, utang namin. So, ang utang namin is 160,000, then monthly tumutubo ng 10%. So, nabayaran ko yun ng 240,000 kasi nga 5 months or 6 months ko ata bago na fully paid nang dahil kay Sitaw. So, next is nakabili ako ng water refilling. Yan, nagsimula na yung laundry ko. Tapos kung makikita nyo sa mga videos ko ngayon, latest, yung bumili ako ng bonggo, nag-withdraw ko ng 500,000, nag-withdraw ko ng 120,000. So, yun na yung ini-earn ko. So, sa 1 year, almost 1 year ko kay Sitaw, ngayong January 31 ako mag 1 year, is, yun, kinumpute ko kasi nga, iba-vlog ko yun para sa, para sa 1 year anniversary ko kay Sitaw. Iba-vlog ko sana yun eh. Pero dito, i-reveal ko na. So far sa 1 year is kumita na ako ng 1.9 sa partners program, 1.9 million sa partners program, and 650,000 sa account ko sa pagiging seller. Kasali na yung mga affiliates earning. So, all in all, nasa 2.5 million na yung kinita ko. Wow, Malinis na po grabe. yun. Malinis na po Ayos yun. Profit po lahat. Yes po. Yes, Sa 1 congratulations. year. So nakaka-inspire. Sana kami na yung susunod, sir, no? Doon sa ano. So makita po natin dito, mga partners, yung sinabi ni Sir Baki, hindi para i-hype tayo, hindi para i-brag tayo, kundi to inspire kung paano siya nagsimula at ngayon ganyan na yung kinikita niya. Kaya nga sinasabi natin dito, kung nagawa yan ni Sir Baki, kaya rin natin yung gawin. Bakit? Pare-parehas lang naman din tayo na nagsimula, di ba? Kaya dito sinasabi natin, ah, success when you start to be when you decide to begin. So ibig sabihin, magsa-success ka lang kapag sinimulan mo. Pero habang nag-aantay ka diyan at hanap ng proof, no? At patuloy kang makikinig sa mga negative na tao, kumikita na kami, yumayaman na si Sir Baki, ikaw nag-iisip ka pa rin kung paano ka mag-join dito. Di ba? So, yan congrats Sir Baki sa napakaganda nating usapan. So sa mga experience, sa question and answer na nasagot po natin. At talaga namang sana uh, mas ano no, manatili ka pa doon, no, pagiging humble, yung pagiging matulungin. So nakakatuwa lang na uh, nadadagdagan tayo, no, sa mga partners program, sa mga sa mga partners na nag-iisip na makatulong talaga sa mga ibang mga seller. So kagaya nyo, no, ang dami nyo ng mga affiliates, siguro yung iba diyan hindi nyo na talaga nasasagot tapos may trabaho ka pa. Ah, alam ko na ganun kahirap. Kaya itong webinar na to, itong Zoom natin ay makatulong doon nga kasi siyempre sa dami yan, ang hirap na po niyan, hindi na talaga kayo maaasikaso. Kaya unawain po natin, no? Unawain po natin yung mga ganyang sitwasyon. So nandito naman tayo para magtulungan, maiangat yung isa't isa at maabot din natin yung naabot ng mga nauna dito. So hindi pa po huli, no? Hindi pa po huli. So muli, Sir Baki, maraming salamat at baka may gagawin ka pa. Okay lang, kung mag-stay ka naman, okay lang din. So, maraming salamat Sir Baki na ang tagal natin, no? Last year pa ata ito. Kasi pa yung uh, Plano. i-invite kita, no? Oo, yung plano natin. Pero salamat dahil napagbigyan mo ako. Sana yung natapos, top 2, kilala na natin si Prof. Vincent yan. Susunod, tatargetin naman natin yung top 3. Diba? Para masunod-sunod natin kung sino yung mga seller na talaga nag-start dito. Kasi siyempre, iba yung experience ni Prof, iba yung experience ni Sir Baki. May kanya-kanya silang experience eh. So, sa experience na yon, pwede tayong makakuha
kung paano natin paano magpalakas natin at paano ma-encourage tayo, di ba? So, yun at Sir Baki, thank you very much uli, no po. At yan, patuloy po tayo at dito mag-entertain tayo, may tanong. May ano dito, wow. Kaya na mga sitaw lang at gabay ng ating mga mentor. Yes po. So mahalaga po talaga ang mentor. Kahit po yung mga business successful na business, kaya po sila naging successful na businessman, hindi dahil lang sa kanila kasi may mentor sila. Yan din po yung mga itinuturo sa mga seminar na find your mentor o maghanap ka ng mentor na pwedeng makatulong sa'yo. Okay po, ano po yung questions nyo? Ano po name ng vlog nyo? You can subscribe to my YouTube channel po, Baki TV. Type ko na lang. Baki TV. YouTube channel po and Facebook page. Uy. Yan po. Si Miss Jonal. Sige po ma'am, ano po yung question nyo? Yan, may tanong pa. Ayan, thank you sir. Yan. Si Jonal, ano yung tanong? Jonal. May question po sana ako. Ano yung sir Jonah, ano yung tanong sir? Sir ba o ma'am? Ma'am Jonah. Yan si Sir Mario, sana magkaroon tayo ng personal meeting coach. Yes, pag nandyan na ako, lahat ng affiliates, kahit hindi natin affiliates, imimit natin para magkaroon tayo ng physical, no? Parang motivation and encouragement. So, siguro that time, medyo kumikita na tayo ng malaki-laki, no? At ma-invite na natin personal din sila Sir Baki at si Prof, no? At makagawa tayo ng venue, di ba? Yan, sisikapin natin yan. Tulong-tulong lang. Okay? So, meron pa bang question? Yan, doon po sa Hindi mga... po daw siya maka-open. Ay, sorry. Tingnan ko nga. Kasi kanina may nagsasalita, Sir Baki, may sumisingit. Hindi siya okay, sige. Pwede na mag-mute, sir. Ma'am Jonah ba? Sige, ma'am. Good evening. Good evening po. Yes, good evening, Yes ma'am. po. Sige po. Question ko lang po. Itanong ko lang po kay Sir Baki kasi meron akong sa store ko ay meron siyang balance stand. Ay meron akong parang order ba 'yon? Sorry, newbie kasi ako. Meron siyang 80k doon, basta 80 plus something. Kaya lang yung aking napasok na pondo doon is medyo malayo pa po doon kumbaga hindi pa siya katumbas doon. Pero Yes po. may ano naman ako, may mga na-process naman ako na yung iba sa kanila ay mga on the way pa lang. So nagwo-worried ako is that may posibilidad bang mag-close ang store ko kapag hindi ko yun ma-cop up yung naandiyan kasi palaki siya ng palaki or else ano po ang pwede kong gawin? Yes po. Basically, pinakauna po, wag po tayo tumingin sa amount. Doon po tayo tumingin sa orders. Kasi yun po yung basihan sa processing rate. Kung ilan yung na-process nyo na orders, wag po doon sa amount. Kasi mayroong orders na 10 orders, tapos tagti 10,000, 100,000 yun. 100,000 yung babayaran mo. Pero 10 orders lang po yun. So, yan. Doon po tayo sa orders. Kung ilan yung orders, dapat mag-process lang po kayo ng 55% para pumasa kayo sa processing rate. So, wag disregard po yung amount. Wag po kayong matakot sa amount. Doon po kayo sa orders matakot. So, yan. And with regard sa shop closure is ang sitaw based sa mga updates kasi dati may nabasa ko dati. If 3 consecutive months na puro ka penalty is yung store mo is due for evaluation para sa shop closure. Pero, i-evaluate rin ni Sitaw. If willing ka naman na mag-earn talaga, kasi hindi mo lang talaga ma-hit yung processing target is, yan, pwede naman yan. I mean, meron silang, ang tawag dyan? Bigyan ng chance. Isa pa,
dahil nag-join ka sa webinar na to is malalaman mo kung ano yung mga tips and tricks. So dito napapasok yung vacation mode, less exposure, yung pag-divide ng capital mo into 20 days para yun yung i-pick up mo every day until na bumalik yung yung freezing balance to wallet balance. So merong mga tips yan i-share si Coach Jim Ro mamaya. And yan, always communicate with your account specialist. Yung account specialist po is hindi natin kalaban yan. Yan po yung kakampi natin para i-manage yung shop natin or yung store natin para hindi tayo mag-penalty parati and yan, ma-close yung shop natin. Pero so far, sa 1 year ko, pati sa lahat ng mga affiliates ko, walang na-close yung shop dahil sa penalties or yung magkasunod-sunod na mga penalties. Merong mga na-close na shop kasi nga hindi na nila inaatupag yung shop nila, hindi na nag-process order. Kumaga idle na in 3 months, 4 months. So meron akong affiliate, 250, 280 plus affiliates na na-close na yung shop nila. And meron ding mga affiliates na due to personal reasons, emergencies, accidents, mga ganyan, is nag-close sila ng shop nila to provide for their family. Kasi nga, kailangan talaga. Kasi nga, yun, mga emergencies. So, yan man lang yung reason para ma-close yung shop nyo. Yung hindi nyo na pinaprocess yung order ng 3-4 months. Tapos, kung kayo mismo, kusa nag-request na ipa-close na yung shop nyo, and yan, pag na-deem ni Sitaw na wala ka ng capability na magbenta sa sitaw, is i-close nila ang shop nyo. Pero kaya nyo pa rin kausapin yung account specialist para sa ma-evaluate pa kayo para mabigyan ng chance para mag-continue ng operation yung shop nyo. So, yun po. Yan, okay. So, Sir, dagdag lang din po doon, Ma'am sige po. Jonah, doon sa sinabi ni Sir Baki, kapag yung mga pending orders mo, kasi yung parang pagkakaano ko, no? So, walang magiging bearing po yun, basta na ipapasa mo yung evaluation. Basta once na ipapasa mo evaluation, kahit may pending order ka, mag-overdue yan, ang rules lang dito, maipasa mo yung evaluation, no penalty. Yun po yun. So, Okay po. So ano po ang yun mga yung- guidelines para maipasa ko? Apo, sige po. Ano po yung mga guidelines para maipasa ko ang evaluation at saka anong date po ang evaluation? Bali po ang Mamaya po, evaluation natin. malalaman nyo po. Apo. Bali sige, sagutin na natin yun, Sir Bak. Bali mamaya, bali yung doon, ang evaluation po natin is twice a month. So, ibig sabihin, 15, itong 15 na to, first evaluation. Then, second evaluation sa January 31. So, kailangan maipasa mo itong first evaluation. Kaya nga po dito, kailangan mo ng mentor, kailangan mo ng mapag-aralan dahil nakadepende po yung pagpasa mo sa evaluation sa pagpili mo ng products at doon sa budget mo. Kasi minsan, yung budget mo ay hindi sasapat doon sa pinili mong products. Kaya nga po, ang unang basic natin dito sinuturo na dapat ang product mo 10 lang muna at 7%. Matutunan nyo po. Tapos gradually, magdadagdag tayo unti-unti doon sa kung gusto mo mag-markup ng mataas. Ngayon, kung may budget ka, dapat ganun pa rin. Kailangan ma-maximize mo pa rin yung budget mo. Hindi lahat ng product na gusto mong i-pick up ay ipi-pick up mo. Kasi pag ginawa mo yon, pwede kang kapusin pagdating sa evaluation. Pagdating evaluation, wala ka ng pondo. Kaya po pumapasok tayo dun sa budgeting. Ngayon, ang rules, dapat natin pick upin talaga lahat ng pending. Okay? Pero, siyempre, alam din ni Sitaw na may bawat seller may kanya-kanyang kakayanan. So, hindi lahat ng seller mayroong kapital na malaki o pondong malaki. So, naiintindihan ni Sitaw yan. Kaya kung mayroon ka pang extra fund na kaya mong pick upin lahat para walang matira, sayang din yan, sa'yo din yan. Diba? At least kung 100% ka lagi, tas daily ka nagpipick up, hindi ganun kabilis mabawas yung iyong processing rate. Diba? Kaso lang dapat, ang malaman mo yung strategy na everyday dapat ka mag-pick up. Huwag yung strategy na pipick up ka ngayon, bukas hindi, pipick up ka ngayon, bukas hindi. O kaya,
after 2 days, 3 days mo, hindi ka pipick up, tapos saka ka magpipick up. Hindi po, bakit matatambakan ka ng orders dyan. At pagdating dyan, mahihirapan ka. So, dapat maintindihan po muna natin yon, yung budgeting ngayon. So, alam natin na gusto natin kumita agad, pero dahan-dahan, slowly but surely, lalo sa mga nagsisimula. Di ba? So, yun yung tinuturo natin dito na doon sa evaluation at yung tamang paggamit ng vacation mode. So kasi sa vacation mode, meron niyang 7 sa isang buwan. So pwede mong hatiin yan. Gamitin mo sa first evaluation, gamitin mo naman sa yung natitira doon sa second evaluation. So may strategy tayo na ginagawa na 3, 4 o kaya 4, 3. Pero depende pa rin yan, babalik ulit, depende pa rin yan sa kakayanan ng seller. Kasi merong strategy kami na ginagawa doon sa mga tight ang budget na pinagagamit namin sa first evaluation lahat ng kanilang vacation mode. Bakit? Kasi gusto namin maipasa lang nila yung first evaluation, bumagsak man sila sa second evaluation dahil naka 7% ka, wala kang penalty. Pero once na meron kang 12% o mataas pa sa 7%, tapos naipasa mo yung second evaluation, o kaya naipasa mo yung second evaluation, tapos may binagsak kang isa doon, both doon, may binagsak ka, may penalty na yon. Sana po nag-get natin, may penalty na yon. Ano yung penalty? Sa 7% wala kang penalty kasi ang usapan, maipasa mo yung 7, maipasa mo yung unang evaluation, yung pangalawa, hindi mo maipasa, walang penalty. Ang penalty mo doon sa 8% hanggang 12%. So, kung maipasa mo yung isa, bumagsak ka sa isa, mayroon kang penalty. Ang marireceive mo lang, instead na 8% o 12%, 7% lang. Hindi ka pa rin talo, hindi ka pa rin lugi. Kaso siyempre sayang pa rin yung 5%. 5% is 5%. Kaya nga lagi natin sinasabi na i-mindset natin na maipasa both evaluation, first and second. So, yun po ma'am. Maliwanag po ba yung pa aking pagpapaliwanag? Yes po, very well said. Thank you po. Thank you Ma'am Jonah. So, yun po, no? At least kasi baka wala na tayong time mag-present dahil medyo gabi na dyan. So sige, kung may question na gano'n, tapos bukas baka wala po tayong Zoom kasi may meeting po kami mga partners, no, natapat po dito sa schedule natin, 6:30 yung umpisa namin medyo baka mapahaba yun hanggang 8:30. So medyo gabi na pag tayo. So Sabado na uli yung ating Zoom meeting at doon pwede po tayong magtanong. Yeah, si Sir Mario. Sir Mario, tanong. Hello Coach, good evening. Coach, tanong ko lang sa 15 ba, yung 'di ba mag-vacation mo tayo ng 12. Ngayon, ibubuo ko siya ng process sa 15 na siguro. Kaya pa ba? Pwede pa ba 'yon? Kaya ko naman sa budget pa para makapagpasa ako doon. Pwede pa naman siguro no kasi hanggang 15 ng 12 midnight pa naman atang cut-off nun. Oo, kailan balak mo mag-vacation mode? 12 ng 12 ng 12 ng yun. para 30 na bukasan. Bali 12 midnight tapos 13, 14, 15. So doon sa 13, kasi 14, 15. Sabado, Linggo, 15 yung Lunes, Coach, di ba? Kasi 15 kasi may mga bumabalik na sa old account ko na pera, yun ang ipang-boost ko sa process ng ending. Yes. Sa susunod. Kaya pa naman siguro kasi ano ako ng pera doon, ika-cash, ano ba yung tawag doon? Withdraw. Yung i-withdraw ko sa katulad pa rin ng alas 6 ng umaga, papasok naman ng mga alas 11 siguro yun. Tulad ng dati. Ganun, tama. Pang third. Baka pang third ko na yun, pang third withdrawal ko na yun. Siguro nasa mga naman, malaki-laki din naman yun. Kaya buo naman ang ko doon na papasa talaga ako ngayon kasi nababudget ko na yung pera . Yun, okay, tama. Pwede yun. At ito pa rin yung ito pa yung isang sabihin natin na suggestion o sabihin natin na tips para doon sa mga So kung magbe-vacation mode kayo hanggang 15 kasi meron akong mga affiliates na tight yung budget, so pinagamit ko sa kanila yung iba 5 days, yung iba 6 days, yung iba 7 days. So ang strategy doon dahil tight yung budget nila, pinapick up ko sila ng mga orders lalo yung bagong simula nung nagsimula.
tapos pinagamit ko na yung vacation mode nila. Ngayon, maaga pa lang, pasado na sila sa processing rate o sa evaluation. Paano mo sir na siguradong pasado na? Kasi hanggang 15 eh. So ibig sabihin, yun pa lang, meron na mga 100% sa akin. Yung iba, o kanya 60% na. O sabi ko, okay na yan. Para yung natitira mong budget, gamitin mo na sa susunod na evaluation sa 16 na. Kasi pasado ka na dyan eh. Kasi bakit? Hanggang 15 yung vacation mode mo. So mag-o-off ka na ng vacation mode mo sa 15 ng midnight. So 16 na yon. So pasado ka na sa processing rate no. So yung first evaluation mo clear na, pasado ka na sa ano. So yun yung isang strategy na ginawa namin para doon sa mga tight yung budget. So ngayon hindi na sila nagpa-process, pasado na sila. Then yung pondo nila na gagamitin pa dapat para na sa susunod yon. Kasi nga hindi ganun kalaki yung kanilang budget. Ngayon, kung may budget ka naman, ang sinasabi natin, tatlo yung ginagamit mula 13, 14, 15 para ma-pick up. O kaya pwede ka naman mag-vacation mode nun, then i-pick up mo na yung lahat ng pendings mo. Kung may pondo ka, i-pick up mo lahat hanggang maaari kasi sa'yo rin naman mapupunta yon. Ito yung pinakaano doon. Huwag po kayong manghinayang kung may budget ka rin na pick upin lahat yon. Kung may budget ka ha. Bakit? Kasi sa'yo rin babalik. Yung pag pinick up mo yan ngayon, mamaaga, babalik din sa'yo ng maaga yan. Ikaw rin yung makikinabang yan. So, yun po yung ating strategy na pwede na ginagawa. Ngayon, kung halimbawa tight ka yung budget at matatakot ka na, ay may pending, may overdue. Hindi po. Yung overdue na yan, si Sitaw na po ang kumukuha niyan. Siya na po nagpa-process niya o kaya papasa niya sa ibang seller yan. Hanggang 10 days lang yan. Kung may overdue yan, may pending yan, wag mo nang alalahanin. Basta ang mahalaga, maipasa mo lang yung processing rate. Paano sir kung hindi ko maipasa? Doon nga, papasok yung penalty. Pero wag mo na rin intindihin yung overdue dahil si Sitaw na bahala dyan. Okay? Yun nga, may violation ka, may penalty ka kasi hindi mo lang naipasa yung processing rate o yung evaluation. So sa susunod, sikapin natin na maipasa. Okay? Para hindi tayo mawarningan na yung store natin for closure. Basta kaya nga tinuturo natin dito, hindi basta-basta mako-close ang store mo kung everyday ka nagpa-process kahit malaki, kahit maliit yung iyong budget. Kaya yun yung tinuturo natin. Kasi bakit? Kasi nakikita ni Sitaw na alam niya na budgeted ka o kaya maliit lang yon, pero nakikita niya na everyday nagpa-process ka kahit isa, dalawa, tatlo. Yun po. Ang mahirap lang po doon, nagpa-process ka ngayon ng dami-dami, tapos bukas wala, ilang araw wala. Yun yung pwede kang talagang na foreclosure kasi ang haba eh. Pero kung everyday yan, no, chances na siyempre everyday ka nagpa-process. So ang balik din sa'yo yan, everyday din. Ay makikita mo yung mga affiliates natin na after 2 weeks, tuwan-tuwa na sila kasi daily may pumapasok na sila. Pagaya sa akin, may pumapasok na. Kasi nakaikot na ako, nag-strategy na ako na magpasok ng matataas na markup. May 12% na ako, may 10%. So, naipapasok ko siya. So, bakit? Kaya nga yung tamang strategy. Ito, tingnan nyo ha. Bibigyan ko kayo ng sample yung ginawa ko sa affiliates ko na kumita sila. Halimbawa, 10 product pinili nila, 7. 10 product pala. Tapos, nagdagdag sila una ng isang 12%. So, 12%. Naipasa nila yung evaluation. Diba? Naipasa. So, buo makukuha yon. Yung 12% mo, halimbawa ako, yung ginawa ko, halagang 12,000. So, sa 12,000 na yon, may profit ako doon dahil 12% na 1,320 ata yung profit ko doon. So, ayun na yung pondo ko. Kailangan may funds ka. Halimbawa, bukod yung funds mo doon sa 12% na yon. Halimbawa, ako naglaan ako ng funds doon kasi 12,000 yung pinikap, kinuha ko kasama yung markup, pero binayaran ko doon mga 11. Pinikap ko yon. So, yun yung funds ko. Nung kumita na yon, yung 1,320, ginawa ko, kumuha naman ako ng 8%. Kasi yung 8%, 501 pataas yan. 8% yan hanggang 2,000. So, kumuha ako nun. Ngayon, yung tinubo ko dun sa 12% ko, ginamit kong pang 8%. So, dalawang item, dalawang 8% yung kinuha ko. So, nakakuha ko. Kumita ngayon yon. Tapos kumita pa yung another na 12% ko kasi inikot ko uli. Binili ko, prinasis ko uli ng product na 12%. So, may kita na naman siya uli ng 1,300 plus yung 8% kong dalawa. So,
So yun yung tinatawag nating compounding capital. Pero doon lang siya gumagalaw sa 8% saka sa 10%. Yung 7% ko pambalanse yan. Bakit po? Para pagdating doon sa evaluation, dahil yung 7% may mga halagang 200 lang yan. Yung kanina sinasabi ni Sir Baki. So ngayon, pag evaluation, yun yung mga pick-upin mo. So maliit lang yung, kasi per order yan eh. So yun yung pick-upin mo ngayon para mas mataas yung maging evaluation rate mo. Nakuha niyo po? Pero at the same time, na ipapasa mo evaluation, meron kang 8%, may 12% ka. So dahan-dahan. Hanggang sa hindi mo namamalayan na yung pera mo umiikot ng umiikot. Kaya kikita ka ng malaki. Kaya magtataka, paano sila kumikita? Paano kumita si Sir Baki ng 600,000 sa pagiging seller? Diba? Paano kumita si Prof. Vincent ng ganito? Paano kumita si Coach Jimro ng ganito? Kasi tamang strategy, tamang tips, yun po yun. Kaya nga sabi ko, ako nagbibigay ako ng tips and strategy, pero nakadepende pa rin ako sa budget. Kaya pag ako tinatanong, gusto makausap yung tao. Ganun ako. Kasi yung iba niyan, alam nila na ako mismo, pwede ba pong tumawag? Bakit? Kasi gusto ko ma-explain ng tama. Kasi sa message, minsan hindi nagkakaintindihan. So pag tinawagan ko, tanong ko kagad yan, sir, gusto ko sana magkano po budget nyo? Ganun kagad. Tapos saka ko ituturo, aaralin natin. Ngayon, gusto mo magpasok ng 12, may 12%. Magkano po may budget nyo dyan? Sabi niya, siguro makakaya ko dyan mga 6,000. O dun lang, 12% yun, 6,000. So magdaan ka dun. Ganun po yun. So, ngayon, pinapaliwanag natin, maaaring yung iba hindi pa nagigets. So pag gusto nyo, gawin yung ganung strategy, kontakin nyo ako, message nyo ako, tuturo ko po sa inyo. Dahan-dahan, pero kikita ka. Hindi ka mababiolation, kikita ka, mabubuo mo yung 12%. Okay? So bakit Yes, po Coach. Yan po yung gusto kong matutunan din eh. nasubukan ko? O Sir Mario, di ba nasabi ko na sa'yo, naturo ko naman yan. Okay? Yes, So, sir. Yes, Coach. question. Sige, ma'am. Sis Kay. Yan, si Ma'am Kay. Under ni Ma'am Joby to eh. Sa Apalit, taga-Apalit. Sige, Ma'am Sis Kay. Tama ba ako? Hello po. Nakamas Hello ka po. dyan eh. Opo. Sis, Tama. opo, Sis Kay na po. Opo, Sige, taga-Apali, sige. Pampanga po ako. Oo. Ayan. Good evening po sa inyo, Coach Jimro, tsaka sa lahat po kay Coach Baki. Ayan, Coach Baki, hello po. Ngayon ko lang po kayo na nakilala po. Sorry po kasi late na po ako nakapasok. Dumating po kasi yung mga products na restock ko po kasi ngayon restock schedule ko po. So ito po yung yung tanong ko, Coach Jimro, kasi po 1 month pa Okay. lang ako sa sita. Tapos meron na rin po akong mga affiliates po. Bale, meron po akong 3 affiliates ngayon na kakapasok lang. Siguro po mga 2 days pa lang sila. So ang tanong ko po, di ba po malapit na yung vacation natin, yung evaluation. Tapos mamayang hating gabi, VM mode na po. VM on na po natin. Paano po ba yon? Mag-aano din ba sila? Magbe-vacation mode din po ba sila? O mas maganda sa second evaluation na po nila gamitin yung yung vacation mode po nila? Yung mga affiliates Paano mo? po kaya? Apo. Kasi bago pa lang Hindi. po sila, kahapon po sila eh. Kahapon. Ito lang ma'am, ganito lang ang suggestion ko diyan. Kung bago sila ha, di syempre konti pa lang papasok niyan ha. Ito yung advice ko. Kung konti pa lang yung papasok at kaya nila i-pick up hanggang 13, gamitin nila yung vacation mode. Bakit? Okay. Kasi pag ginamit nila yung vacation mode, tapos nag-pick up sila ng order, kunyari ilan lang, 100% yan eh. Ibig sabihin, sigurista ka, doon pa lang sa first evaluation, pasado ka na. Opo. Di ba? Sige, gamitin mo na lang yung susunod na pondo, doon na sa 16. Para meron ka pang pondo. Kasi, alimbawa, nagsimula ako ngayon, di ba? 11, so 12 na bukas. So, gamitin ko lang yung, pag may order sa kunya, may pumasok siya na 2, 3, 4 at kaya ko. O di, mag-vacation mode ako ng 15. Sigurado na akong pasado. Wala nang papasok na order sa akin. Ngayon sa 16, pasado na ako ng first evaluation. Yung 16 na yon, doon ko na lang gagamitin yung aking vacation mo. Kaya gamitin ko yung 2. Kasi depende sa pasok ng order. So tingnan mo rin, tanungin mo rin, ma'am sa kanya, ilan order mo ngayon? Kaya mo ba yan?
magkano ba yung budget mo? Kasi nakadepende pa rin sa budget niya eh. Diba? Ito yung budget ko. O sige, i-pick up mo yan, 3 na yan, tapos vacation mode ka na. Pasado ka na sa evaluation. So, pasado ka na. First evaluation. O doon sa second evaluation, doon mo na ibuhos yung natitira mong budget. So, halimbawa naman na para doon sa second evaluation, naka 7% siya. Kung hindi man niya maipasa yung second evaluation, kung 7%, wala pa rin siyang penalty. At least sure ka na. Di ba? Sure ka na doon. Nakuha mo si nakuha niya, ma'am? Apa. Yun, ganun po. Yun po yung strategy na maganda lalo yung ngayon nagsimula. Kasi sigurado ka. Sure na yun, siguro pasado na yung first evaluation niya. Di ba? Apa. May iba po akong tanong, So, yun. Coach. Apa. Di ba po, kasi kakabago lang nila, sabi ko po kasi sa kanila, 10 products na 7%. Kaya lang po, Okay. nahahaluan nila ng 8%. So, may 10 products na may kahalong 7% at saka 8%. Di ba po, need nilang ipasa ang dalawang evaluation? Kasi po may Opo, kahalong 8%, di ba po? Opo, kung may 8%, kung may kahalong Opo. 8%, dapat ipasa mo talaga yung dalawang evaluation. Kasi kung hindi mo maipasa yon, may penalty ka. Pero kung maihahabol pa, palitan na nila ng 7% muna yon, tapos unpublish muna nila yung 8% at wag sila mag-process ng 8%. Ang i-process lang nila 7%. Tapos hayaan mo na nilang mapending yung 8% para sigurado na walang penalty, bumagsak man sila sa second evaluation. Kasi sa sisimula pa lang ayun nga yung lagi natin sinasabi, okay kang pumili ng markup ng 8%, 10%, 12%, pero tingnan mo sa budget mo. Kasi baka pagdating yan, ikaw rin yung magreklamo. 'Di ba? So, yun lagi natin pinapaalala, lalo sa mga bagong seller. So, dapat makinig po kayo sa nagme-mentor sa inyo. So, hindi natin ako nga, kahit may alam nyo, may malaking budget yung affiliates ko, talagang hindi ko muna sila pinagsisimula ng gano'n. Sabihin ko sa kanila, 7% muna para maintindihan mo. Ngayon, doon sa magsisimula, sir, kailan ako magpapasok ng 8%? Mag-antay ka, sasabihan kita. Kung kailan mo gusto, ituturo ko na sa iyo yan kasi kaya mo nang ipasa yung evaluation mo. Kasi ayoko na maglalagay ka ng ganong kalaki tapos hindi mo naman hindi mo mamamanage o kaya babagsak ka ng evaluation. Although, hindi ka naman lugi, kita ka pa rin, kaso sayang pa rin yung 5%. Di ba? Nag-antay ka na 'di ba? So yun yung natin, yun yung laging tips na binibigay natin sa lahat. Okay, ma'am? Apo. Kasi Nasagot Coach, po ba? nangyari sa akin, opo, nasagot po. Nangyari po kasi yan sa akin. So po, parang gusto ko lang i-share para matuto din yung iba, lalo na po yung mga bago po. Nung first evaluation ng December, nakapasa po ako. Ang taas ng ng PR ko nasa 80. Pagdating ng second evaluation, parang po ako, na nakampante ako dahil nga nakapasa na ako. Hindi ko napansin o hindi ko nawala sa isip ko, Coach, dahil sa sobrang excitement po. Yung mga products ko pala nakahalo may 8%. So, ang nangyari sa Okay. akin ng second evaluation, bagsak ako. 34% lang yung yung PR ko ng second evaluation kasi nakampante ako. Nakampante na ako dahil ang taas nga ng PR ko ng first evaluation. Ang nangyari sa akin, Coach, penalty ako ng 300 plus. Di nagtanong ako ngayon kay Nicole, sa tawag nito? Account specialist. Ako, account specialist. Ayun Oo. po, nagtanong ako, tinanong ko kung bakit ako may penalty. Tapos nakita niya sa sa account ko, 40 products pala yung nakapublish sa akin. Kaya ayun. Tapos sabi niya sa akin, magbawas daw po ako, tapos piliin ko lang yung mga naka 7% lang. So ayun po, yun po yung yung tumatak sa akin, natutunan ko. Sabi ko, hindi ko na ito gagawin. Tapos sasabihin ko na yan sa sa mga affiliates ko. Kaya po yung mahigpit po kung nagsasabi sa kanila na 7% lang. Kasi baguhan, 7% tapos 10 products. So, ayun po, sabi ko sa kanila, matuto sila sa akin sa pagkakamali ko. Kaya po yun, sinishare ko lang din po para yan. aware din po ng iba. Yan, thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Sis Kay, yan, thank you po, no?
na kung saan nakita natin yung experience. So yan yung kalagayan ng ating Zoom meeting. Dahil dito, yan, may nakakarinig dyan sa inyo. So alam nyo na yung dapat gawin. So yan din po kalagahan ng mentor. Kaya yung referral code, mahalaga po yan. Di ba? Dahil siyempre, unang-una, bukod sa account specialist, makakatulong ang account specialist sa mga technical issues. Pero yung sa mga pagme-mentor sa mga ganyan, tayo po as seller. Bakit? Kasi experience eh. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo, siyempre yung account specialist natin, hindi natin kalaban yan, makakatulong sila. Pero hindi nila maituturo yung tinuturo natin dito, yung mga strategy ganyan. Kasi empleyado po sila ng company. So hindi nila ituturo yung ganyang strategy. 'Di ba? So tayo as a seller, siyempre tayo yung seller, tas tayo, partner tayo, yan kami, nila Sir Baki. So para na rin kaming account specialist, kaya makikita nyo sa inyong dashboard, pag ginamit yung referral code namin, pangalan namin yung nandoon na dedicated, di ba? So nakalagay doon. So kami yon na uma-act as account specialist. Pero pagdating sa technical issue na, account specialist na talaga yung kahit kami, doon na rin kami tumatawag. Di ba? So, yan po, no? At yan, yung magsisimula, ayan, yung gusto magsimula, kung ikaw ay na-invite dito at may nag-invite sa'yo, kaibigan mo, at tingin mo na may mentor ka niya, matuturuan ka ng maayos, use their referral code. Pero kung ikaw yung kanina na nagtatanong sa messenger sa akin o kaya doon sa Facebook na magsisimula pero gusto mo munang matutunan at nandito ka at wala ka namang mentor at wala ka pang ginagamit na referral code o wala pang nag-invite sa'yo at gusto mo ako maging mentor, no, use my referral code, Coach Jimro. O kaya message mo ako, i-assist kita, tuturo ko sa iyo kung paano mag-register at ipapasa ko sa iyo yung link ko. Okay? Sa nagtatanong po diyan, no? Dito, sandali, may tanong pa. Meron pala 7% at 8%, kailangan po ba na same percent pa rin para di penalty? Sino to? Mihian? Ma'am, pwede po ba kayo medyo yung question eh, para masagot natin ng tama. Yung nagtanong, si Ma'am Mihiel ba yan? Pwede po kayong unmute. So pag may mga nagsasalita po, no, wag yan, sikapin natin na wag ma-open yung ating yung ating mic kasi ma-disturb yung nagsasalita. May hinto kasi yun eh. Yan, sige, Ma'am Miel, nandiyan ka ba? Miel ba yun yung nagtanong? O Miel? Pwede po kami mag-unmute, ma'am, para mas masagot natin ng maayos. Si Ma'am Lisa, same po tayo, nahaluan ako ng 8%, hindi ko napansin kaya nagka-penalty ako, 200 plus. Okay lang yun, 200 plus, easy yan. Pa rin, panalo pa rin tayo dyan. Hindi tayo matatalo kay Sitaw. Yan. Mihial, meron pa. Sige. Hello po? Meron po ba? Nandiyan na ba, Ma'am Mihian? O nawala na dito? Yan, shout out natin, no? Yung ating 65 participants. Kanina, umabot tayo ng 80 participants. So, yan. Meron pa po ba na question para masagot natin? Nandiyan pa pala si Sir Baki. So, yan. Baka may question pa kayo na pwedeng masagot natin dyan. Hello po? Wala na po ba? Kasi kung wala na, ako po, sir. O, sige, sir. CJ, ikaw yung nagtatanong kanina, doon sa O, ngayon mo tanong para masagot natin ng maayos. Kasi pag sa message, ang daming sasagot doon sa messenger. Ay dito, sagutin natin yung tanong Yes, mo. sir. Sige, sir, CJ. Ayan. Anong tanong mo, sir? Sir, yung tanong ko sa messenger kanina. Di ba, example na lang, sir, kunwari. Pagka, kasi karaniwan, sir, ang common na parang product is same na na 7%. If ever man, sir, kunwari nahaluan siya ng 12%, sabihin na natin 12%, sir. Tapos nagkaroon ka ng product na process first or second day ng month. So, more or less, yung niya, sir, yung processing niya, di ba, 20 days para bumalik sa wallet.
if ever sa na vacation mode ako, so nakapasa ako na rin ng PR sir, 'di ba? Kasama yung na-process ko na may nahalo. Okay, Papasok okay. siya sir before yung end of the month. So before yung second evaluation, ang gagawin ko is ito-turn off ko yan, publish ko sir yung nahalo. Oo. Ngayon sir, kung sakaling by the end of the month is na hindi ako nakapasa sa PR, yung bang earnings sir from the first day hanggang dun sa last month ang kukuha na nila ng deduction sir, o yung Hindi. after nung earning na? Hindi, kukunin lang yan ng ng penalty, yung na-process mo na 12%. Pero yung mga 7% hindi kasama yun. Yung 12% lang na process mo tapos hindi ka nakapasa ng evaluation. So yun lang yung penalty doon. Kumbaga sir, kunwari i-elaborate ko lang sir. So parang yung 12% sir is na process ko na siya, tapos nailagay na siya sa wallet balance ko kasi siya by Bumalik na. 21 or 22. Diba? Oo, Oo sir. oo. Tapos yung magiging deduction ko sir is parang ang mga naka-pending na lang is yung mga 7%. So hahabulin pa ba sir yung penalty ng 12% nung nauna? Yes. Kasi kasama yun eh. Kasama yun sa evaluation eh. So, bumalik sa iyo, pero matetrace ng system yon na mayroon kang 12%. Tapos, ang rules, kailangan maipasa mo yung both di ba? Pag may 12% nga. Ngayon, halimbawa bumagsak ka dun sa second evaluation, magugulat ka. So, baka isipin mo, bakit ako may penalty? Na ganito naman. Kasi yung penalty na yun, kinuha dun sa 12% na naibigay na sa'yo. Kasi maano ng system yun eh. Kasi system generated po yan. Matetrace po nila yun. Kaya minsan may nagugulat dito. Ba't nagka-penalty ako ng... Kaya di ba makikita nyo, penalty on December ganito. Kasi nga, sa ganon. Pasado naman ako ng ganito. Oo. Makikita yun doon. Kasi matetrace nila yan. Kasi yun yung policy nung company. So babalik naman sa iyo 'yon na buo na 12%, pero pag hindi mo na ipasa yung second evaluation, Okay, sir. Sige sir, clear na sir. Kukunin Thank you niya po. 'yon. Oo. Kaya yan yung salamat Sir CJ no. Dito mo, 'di ba? Pag dito ka nagtanong, mas malinaw kaysa pag minessage sa iyo doon. Hindi mo maiintindihan 'yon kasi ang daming sasagot doon eh. 'Di ba? Iba-iba ng yan, interpretasyon, 'di ba? So sa atin, yun yung ating experience at yun din yung pwedeng mangyari. Kaya minsan may nakikita sila na month of November may penalty kasi dahil doon kasi meron